أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang pangangailangan ng tao sa relihiyon ay mas higit kaysa sa kanyang pangangailangan sa iba pang mga pangangailangan sa buhay, sapagkat kailangang malaman ng tao kung ano ang nakalulugod sa Allah at kung ano ang kanyang ikinagagalit. Kailangan niyang kumilos para sa kanyang kapakanan at umiwas sa mga bagay na makapipinsala sa kanya. Kaya nga ang Sharia, ang batas ng Allah, ang nagtatangi sa pagitan ng mga gawaing nagdudulot ng kapakinabangan at ng mga gawaing nagdudulot ng kapahamakan. Ito ang katarungan ng Allah sa kanyang mga nilikha at ito ang liwanag na gumagabay sa kanyang mga alipin. Hindi maaring mabuhay ang mga tao nang walang mga batas na tutulong sa kanila upang malaman kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Dahil ang tao ay may kalooban, kailangan niyang malaman kung ang kanyang nais ay kapaki-pakinabang o nakapipinsala. Kung ito ba ay mabuti o masama para sa kanya. Ang ilan sa mga bagay na ito ay maaari nating malaman sa pamamagitan ng likas na pakiramdam. Ang iba naman ay sa pamamagitan ng pag-iisip at pangangatwiran, yung reasoning. At ang ilan ay hindi natin malalaman maliban sa pamamagitan ng mga aral at patnubay ng mga sugo. Gaano man kaganda at kaakit-akit ang mga ideya ng ateismo o kaya ng materialismo at gaano man karami ang kanilang mga teorya, hindi kailanman kayang palitan ng mga ito ang tunay na relihiyon. Hindi nito matutugunan ang pangangailangan ng katawan at kaluluwa. Habang lalong nalulubog ang tao sa ganitong mga kaisipan, lalo niyang mapagtatanto na hindi siya makakahanap ng kapanatagan at walang ibang daan kundi ang bumalik sa tunay na relihiyon. Sinabi ni Ernest Renan, sabi niya, maaaring mawala ang lahat ng ating minamahal at maaaring mawala ang agham at industriya. Ngunit imposibleng mawala ang relihiyon. Ito ay mananatiling patunay na ang materialistikong pag-iisip na nililimitahan ang tao sa makitid na buhay sa mundong ito ay mali. Sinabi naman ni Muhammad Farid Wajdi, sabi niya, imposibleng mawala ang konsepto ng relihiyon sapagkat ito ang pinakapino at pinakamarangal na damdamin ng kaluluwa. Ito rin ang nagpaparangal sa tao. Sa halip, lalo pa itong lalakas habang ang tao ay may kakayahang makilala ang maganda at pangit. Ang likas na hilig na ito ay lalago ayon sa antas ng kanyang pag-iisip. So, kung ang tao ay malayo sa kanyang Panginoon, sa antas ng kanyang kaalaman, ay mapagtatanto niya ang kanyang kamangmangan tungkol sa Diyos, tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga katangian at maging sa kanyang sarili, kung ano ang mabuti o masama para sa kanya, kung ano ang magdadala sa kaligayahan o kapahamakan. Sa puntong ito, mga kapatid, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang taong may karunungan ay lilipat mula sa pagmamataas tungo sa pagpapakumbaba. At mapagtatanto na sa likod ng lahat ng kaalaman
ay naroroon ang ganap na maalam at ganap na marunong. At sa likod ng kalikasan ay may makapangyarihang lumikha o kaya tagapaglikha. Ang katotohanan na ito ay nagtutulak sa isang tao na naghahanap ng katotohanan ng may pagiging makatarungan upang maniwala sa hindi nakikita at kilalanin ang tunay na relihiyon at tumugon sa panawagan ng kalikasan ng tao at ng kanyang likas na pagkatao. Kung ang isang tao ay nabigong gawin ito, siya ay sumasalungat sa kanyang likas na pagkatao at bumababa sa antas ng mga hayop na walang pag-iisip. Kaya naman mga kapatid, maaari nating tapusin na ang pagsunod sa tunay na relihiyon, ang relihiyong nakabatay sa paniniwala sa kaisahan ng Allah, no? At pagsamba sa Kanya ayon sa Kanyang itinakda ay isang mahalagang bahagi ng buhay kung nais ng tao na maging tunay na alipin ng Panginoon ng mga nilalang at makamtan ang kaligayahan at kaluwagan mula sa pagod at paghihirap sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ito rin ay mahalaga upang maging ganap ang pag-iisip ng tao. Sa ganitong paraan lamang, matutupad ng katuwiran ang layunin nito. Kung wala ito, hindi makakamit ng tao ang kanyang mas mataas na mithiin. Ito ay isang mahalagang sangkap sa paglilinis ng kaluluwa at pagdidisiplina ng damdamin. Sapagkat sa relihiyon natatagpuan ng mararangal na damdamin ang matabang lupa at walang hanggang bukal na tutulong sa kanila upang maabot ang kanilang mga layunin. Ito rin ay mahalaga upang mapalakas ang kalooban at mabigyan ito ng pinakadakilang mga dahilan at lakas upang labanan ang kahinaan at kawalan ng pag-asa. Batay dito, kung may nagsasabi na ang tao ay likas na panlipunan, masasabi rin natin na ang tao ay likas na relihiyoso. Sapagkat ang tao ay may dalawang lakas. Ano itong dalawang lakas ng tao? Ang kaalaman at yung kalooban. No? At ang kanyang ganap na kaligayahan ay nakasalalay sa pagkamit ng dalawang ito. Ang ganap na kaalaman ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pag-alam sa mga bagay na ito. Actually, 5 bagay. No? Pinakauna, ang pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tagapaglikha at tagapagtaguyod na lumikha sa tao mula sa wala at nagkaloob sa kanya ng mga biyaya. Pangalawa, pagkilala sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang epekto ng mga ito sa kanyang mga alipin. Pangatlo, pag-alam sa landas patungo sa kanya. Pang-apat, pagkilala sa mga hadlang na pumipigil sa tao na malaman ang landas na ito at sa mga dakilang biyayang patutunguhan ito. At panghuli, ang panglima, ito ay ang pagkilala sa sarili sa tunay na paraan. Kung ano ang kailangan ng kaluluwa, kung ano ang mabuti at masama para rito, at ang mga kakulangan at kahinaan nito. So, ang 5 bagay na ito ang magbubuo ng ganap na kaalaman ng isang tao. Ang pagkamit naman ng ganap na lakas ng kalooban ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin at pagtupad dito ng taus-puso
pananatili rito, at pagkilala sa mga biyaya ng Allah Jalla wa'ala. Ang dalawang lakas na ito ay hindi magiging ganap maliban sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan ng tao ang patnubay ng Allah tungo sa tuwid na landas na kanyang ibinibigay sa kanyang mga minamahal. Kapag nauunawaan natin na ang tunay na relihiyon, ang banal na tulong na gumagabay sa kakayahan ng tao, mauunawaan din natin na ang relihiyon ay isang panangga ng lipunan. Sapagkat ang buhay ng tao ay nagiging matatag lamang kung may pagtutulungan sa pagitan ng mga kasapi ng lipunan. At ang pagtutulungan ito ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng isang sistema. Isang sistemang nag-aayos ng ugnayan ng mga tao, nagtatakda ng kanilang mga tungkulin, at nagpoprotekta, nangangalaga sa kanilang mga karapatan. Ang sistemang ito ay nangangailangan ng isang puwersang pipigil sa tao sa paggawa ng paglabag at mag-uudyok sa kanya na sumunod. Isang puwersang makapangyarihan, may bigat sa puso ng mga tao at pumipigil sa kanila na lumampas sa mga hangganan nito. Ano ang kapangyarihan ito? O kaya ano ang otoridad na ito? Sinasabi ko na walang anumang kapangyarihan sa mundo. Walang anumang kapangyarihan sa mundo na makapapantay sa kapangyarihan ng relihiyon sa pagprotekta sa kabanalan ng sistema, sa pagtitiyak ng pagkakaisa ng lipunan at katatagan ng kaayusan nito, at sa pagbibigay ng mga paraan tungo sa kapayapaan at seguridad. Ang dahilan nito ay naiiba ang tao sa iba pang mga nilalang, sapagkat ang kanyang mga kusang loob na kilos at pakikitungo ay pinamamahalaan ng isang bagay na hindi nakikita o naririnig. Ito ay ang paniniwalang relihiyon na nagdidisiplina sa puso at gumagabay sa kanyang mga kakayahan. Ang tao ay hindi maiiwasang gabayan ng kanyang paniniwala, maging ito man ay tama o mali. Kung ang kanyang paniniwala ay tama, magiging maayos ang lahat. Ngunit kung ito ay mali, magiging mali rin ang lahat. Ang paniniwala at pananampalataya ang gumagabay sa tao. Yun ang totoo, mga kapatid. Again, ang paniniwala at pananampalataya ang dalawang bagay na gumagabay sa tao. At tulad ng makikita sa karamihan ng mga pangyayari, karamihan ng mga kaso, nahahati ito sa dalawang uri. Paniniwala sa kahalagahan ng kabutihan at dignidad ng tao, at iba pang mga abstraktong pagpapahalaga na nagiging dahilan upang ang mararangal na kaluluwa ay mahiyang labagin ang kanilang mga prinsipyo, kahit pa sila ay makaiwas sa parusang pisikal. No? Pangalawa, paniniwala sa Allah na siya ay laging nagmamasid at nakaalam ng nasa ating mga puso at nakababatid ng mga lihim at ng higit pang nakatago. Ang kapangyarihan ng Sharia ay nakabatay sa mga utos at pagbabawal nito at nagdudulot sa tao ng hiya sa harap ng Allah. Maaring dahil sa pagmamahal sa Kanya o sa takot sa Kanya, o kaya pareho. Walang pag-aalinlangan na ang ganitong uri ng pananampalataya ang mas malakas sa dalawa at may higit na bigat sa puso ng tao.
Mas kaya nitong labanan ang bugso ng pagnanasa at ang pagyanig ng damdamin. At mas malaki ang impluwensya nito sa puso ng nakararami at maging ng mga pinuno. Dahil dito, ang relihiyon ang pinakamainam na katiyakan upang masiguro na ang mga tao ay makikitungo sa isa't isa batay sa katarungan at pagiging patas. Kaya ito ay isang pangangailangang panlipunan. Hindi nakapagtataka na ang ugnayan ng relihiyon sa umma ay tulad ng ugnayan ng puso sa katawan. Sa mga nagsasabi na walang relihiyon na makapagliligtas, well, dapat muna nating unawain kung ano ang ibig sabihin ng salitang relihiyon. Literally, ang relihiyon, no, sa kanyang pinakaliteral na kahulugan, ay tumutukoy sa pagsunod at pagpapasakop, pati na rin sa isang sistemang may malinaw na patakaran at alituntunin, kasama ang gantimpala at parusa. Ngunit sa mas malalim nito na kahulugan, ang relihiyon ay isang ganap na sistema na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na naglalaman ng mga paniniwala o akida, mga gawain o ibada, batas o sharia at asal, akhlaq, upang gabayan ang tao sa kanyang buhay at tumuhin ang kanyang kaluluwa at katawan patungo sa kabutihan. Kaya naman, kapag may nagsasabi na walang relihiyon na makapagliligtas, mahalagang unawain. Unawain natin na ang pahayag na ito ay batay lamang sa haka-haka at personal na palagay, personal opinion. Ito ay hindi ebidensya o patunay ng katotohanan. Ang tao sa kanyang likas na pagkatao ay naghahanap ng kahulugan sa buhay. May moral na pakiramdam kung ano ang tama at mali. At may likas na pangangailangan na magtagumpay at magkaroon ng katuparan. Ito ang tinatawag sa Islam na fitra. Ang likas na pagkakalikha, kalikasan ng tao na humingi ng gabay, hustisya at pag-ibig mula sa lumikha. Kaya't ang mga taong itinuturing na walang relihiyon ay hindi rin ganap na walang relihiyon o kaya walang paniniwala. Sila ay sumusunod sa isang sistema ng halaga o ideolohiya, bagamat maaaring mali o kulang sa katotohanan. Ito ay nagpapatunay na ang tao ay hindi maaaring mabuhay ng walang relihiyon o sistema ng pamumuhay na humuhubog sa kanyang kalooban at kilos. Dahil ang bawat aksyon, moral decision, at hangarin ay nangangailangan ng pamantayan. Kung walang gabay mula sa tunay na relihiyon, ang tao ay malulubog sa subjective interpretation, kawalan ng katiyakan, at maaaring maligaw sa daan ng kawalang saysay. On the other hand, ang tunay na relihiyon na nakabatay sa kaisahan ng Allah, tauhid, at ang tamang paraan ng pagsamba na kanyang itinuro ay naglalagay ng malinaw na pamantayan at gabay sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa pamamagitan nito, ang tao ay natututo kung ano ang tama at mali, ano ang magdudulot ng kabutihan at ano ang makasasama, at paano niya matutupad ang kanyang mas mataas na mithiin bilang isang nilalang na may puso, isipan at kaluluwa. Kaya
Mga kapatid, ang pahayag na walang relihiyon na makapagliligtas, hindi ito tama. Ang tama ay hindi kung may relihiyon bang makapagliligtas, kundi ano o kaya alin ang tunay na relihiyon na nagbibigay ng gabay, katuparan at kaligtasan sa tao. Ang tunay na relihiyon ang nagbibigay sa tao ng kakayahang kumilos ng may moral na integridad, magdesisyon ng may karunungan, at harapin ang buhay ng may pag-asa at katiyakan. Ito rin ang nagbibigay proteksyon hindi lamang sa individual, kundi sa lipunan dahil sa pamamagitan ng relihiyon natututuhan ng tao ang katarungan, respeto at pagtutulungan. Ito ay mga pundasyon ng matatag at maayos na pamumuhay. Ang tunay na relihiyon ay hindi lamang panlabas na pagsunod sa ritual, kundi isa itong malalim na gabay para sa puso, isipan at kaluluwa na nagbibigay ng direksyon sa tao tungo sa kabutihan, katahimikan at kaligtasan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sa Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Ali Imran verse 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whoever desires a religion other than Islam, it will never be accepted of him. And in the hereafter, he will be one of the losers. Sinabi din ng Allah, Inna ad-dina indallahi Islam. Verily, the religion for Allah is Islam. Kaya kung ang relihiyon ninyo ay hindi makapagliligtas, bakit pa kayo nagpapasakop dyan? Para lang ba pagkakitaan kayo ng inyong mga ikapo? Kaya't halina't iyakapin ninyo ang Islam.